Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 1096. Pagkatapos ay inaliw ni Dahlia, "Ate, huwag kang malungkot. Kukunin ko ang hustisya para sa iyo. Makikita mo ngayon ang New World Emperor. Tulad ng South Cloud Empress, ang buong New World Royals ay labis na magalang sa kanya. Dapat niyang makita ang New World Emperor at humingi ng hustisya para sa kanyang kapatid na babae." Bilang karagdagan, ang Lord Kenny na naaakit ng asong babae na iyon ay isang malaking pagkakamali sa sarili nito. "Salamat, ate." Ngumuso si Denise at pinunasan ang luha sa mga mata niya. Gayunpaman, siya ay labis na natuwa sa puso dahil sa wakas ay may isang taong tumutulong sa kanyang hinihingi para sa hustisya sa kabilang panig ng New World. Ang mansyon ni Florian Darby, si Yumi, ay hinahangaan ng maraming mga alipin habang ipinagmamalaki ang pagpasok sa bulwagan. Sa sandaling iyon, siya ay hindi mailalarawan na masaya. Ilang sandali lang ang nakakalipas. Sadya niyang tumingin upang mapaparada si Monica. Labis na naibsan ni Yumi ang kanyang pagkamuhi sa pagkakita kung paano ang babae ni Daryl ay ininsulto ng karamihan. Bagaman nailigtas siya ni Lord Kenny, ang balita tungkol sa pag-akit kay Monica sa kanyang lingkod ay kumalat ng malayo at alam ng lahat sa sandaling iyon. Sa bagong daigdig, lahat ay may label na Monica bilang isang murang kalapiteng mababa ang lipad. Sa bulwagan, dahan-daang umiinom si Florian ng kanyang tsaa. "Mahal, bakit masaya ka?" Nakangiting tanong ni Florian mula sa pagkakita niya kung gaano siya kasaya. Si Yumi, kahit na may mukha na puno ng kasiyahan, ay hindi pa rin may tago ang puot sa kanyang puso. Ano pa? Siyempre tungkol kay Monica Vaughn na asong babae. Ngayon lang siya naparada sa mga lansangan para akitin ang mananakop. Nararapat sa kanya. Hindi sinabi ni Yumi kay Florian na siya ang nagtakda kay Monica. Ganoon ba? Inakit niya ang manonukso. Natigilan si Florian nang marinig ang kanyang mga salita at naramdaman ang awa sa puso. Ang babaeng iyon ay napakatamad. Kung alam kong maluwag siya, dapat kong sinubukan ang aking mga pagkakataon at asaran siya. Sino ang nakakaalam? Marahil ay madali ko siyang nakuha. Ngayon, may sinaksak na lalaki na sinamantala. Pagkakita sa kanya sa pagmumuni-muni, masungit na sinabi ni Yumi, "Ano ang iniisip mo? Naaawa ka ba?" At naaawa sa asong babae na iyon. Pinakaintindihan ni Yumi si Florian. Ang kanyang asawa ay perpekto sa lahat ng paraan maliban sa labis na pagnanasa. Hindi pinilit ni Florian ang isang ngiti at malandi na ipinaliwanag, "Bakit ko ba maawa ang asong iyon? Mahal, sa aking puso ikaw ang pinakamaganda, sweet talker," sabi ni Yumi na kulot. Ngunit natuwa sa loob. Aling babae ang maaaring pigilan ang mga matatamis na salita ng isang lalaki? Hinalikan ni Yumi si Florian mula sa masamang pakiramdam. Hindi pa rin alam ni Florian ang tungkol sa hanggang ngayon tungkol sa nakaraang insidente ng pinahirapan siya ni Donahue Dixon araw-araw at gabi sa sandaling ito sa Guangping Palace. Sina Lord Kenny at Monica ay nakaupo sa silid habang medyo naging awkward ang kapaligiran. Tinanong lamang ni Lord Kenny si Monica kung hahanapin niya si Daryl, ngunit hindi pa rin sumagot si Monica hanggang sa sandaling iyon, "Lord Kenny." Sa sandaling iyon, isang gwardya ang lumakad patungo sa silid at magalang na sinabi, "Hinihiling ng kamahalan na magtungo ka sa palasyo." "Ano ang gusto sa akin ng Emperor?" Sumimangot si Lord Carey bago tumayo. Ngumiti siya kay Monica at sinabing, "Mahal, magtutungo ako sa palasyo ngayon. Ipagpatuloy natin ang pagbabalik ko." "Okay, go. Hihintayin kita." Bahagyang ngumiti si Monica at tumingin kay Lord Kenny na may banayad na ekspresyon. Ay wala nang sinabi si Lord Kenny bago siya lumingon at lumabas ng silid. May bigla siyang naisip. Nang nasa labas siya at sinabi sa gwardya, "Protektahan ang mistress sa lahat ng oras mula ngayon patuloy. Walang pinapayagan na pumasok sa likod ng bahay." Nang walang pahintulot ko ang mukha niya ay nagdilim habang sinabi niya ito. Natatakot siyang may mga taong nais pang bullayan muli si Monica. Malaki ang kahulugan sa kanya ni Monica at hindi niya pinapayagan na may umapi pa sa kanya.
Kabanata 1097. Oo. Lord Kenny. Palagi kong binabantayan ang silid ni Mistress Monica. Hindi nagtapang-tapangan ang gwardya at agad na tumugon. Nagmad na si Lord Kenny at kaagad na umalis sa palasyo ng Guangping. Hindi nagtagal makarating siya sa main hall ng palasyo, nakita niya ang madilim na mukha ng New World Emperor nang pumasok siya sa main hall. Nakaupo siya sa trono ng dragon habang ang mga eunuch sa tabi niya ay hindi man lang naglakas loob na palabasin ang isang paghinga. Lahat sila ay nag-iingat, ang buong pangunahing bulwagan ay nilalamon ng isang nakalulumbay at mabibigat na kapaligiran, malinaw na nagalit ang emperor. Si Lord Kenny ay naging mahigpit sa pagtingin sa sitwasyong ito at hindi maipaliwanag na kinakabahan. Mabilis siyang lumakad pasulong at lumuhad sa kamahalan na HMPHR, ang New World Emperor ay walang reaksyon sa kanyang mukha. Hindi rin niya pinayagan na tumayo si Lord Kenny. Tahimik lamang siyang tumingin sa kanya at sinabi, "Lord Kenny, narinig kong buhay na buhay ang Royal City ngayon. Alam mo ba kung anong nangyari? Maaari ba akong hingian ng Emperor dahil sa parada na nangyari? Hindi ito isang malaking bagay, ngunit paano niya nalaman ang tungkol dito?" Sinubukan ni Lord Kenny Bread na manatiling kalmado habang ang kanyang isip ay nag-iisip at dahan-daang sinabi, "Nagtataka kung aling bagay ang tinutukoy ng iyong kamahalan." Slam! Sa kanyang mga salita, ang New World Emperor ay mabagsik na bumagsak sa trono ng dragon at pinagsabihan, "Nagpanggap kang hindi alam kung ano ang nangyari. Ang babaeng iyon na dating nagbigay sa iyo ng Monica Von ay inakit ang mananakop at pinarada sa mga lansangan. Hindi lang ikaw, itigil mo na. Hinampas mo pa ang asawa mo at naaresto ang maraming inosenteng tao." Itinuro ng emperador kay Lord Kenny habang sinasabi niya ang mga salitang iyon na ang kanyang mga mata ay nagngangalit sa galit. "Sumalungat ka sa publiko para sa isang immoral na babae. Pinahiya mo ang royal. Ano ang sasabihin mo para sa iyong sarili?" Ang South Cloud Empress Dahlia ay nakipagtagpo sa New World Emperor kamakailan lamang upang magreklamo at humingi ng hustisya para sa kanyang kapatid na si Denise. Galit na galit ang New World Emperor matapos marinig ang tungkol sa bagay na ito. "Kamahalan Lord Kenny," kinilig sa kanyang puso at takot na sinabi, "Ang iyong kamahalan bagay ay hindi tulad ng narinig mo. Monica Von ay hindi gumawa ng kahit ano sa manununggab, siya ay naka-frame." Naputol siya bago niya matapos ang kanyang pangungusap. "Iyon lang, hindi mo na kailangang sabihin." Magiging seryoso ang mukha ng New World Emperor nang sabihin niya iyon bilang isang emperor. Wala siyang pakialam kahit na ang isang babae ay na-frame. Nag-alala lamang siya sa reputasyon ng royals. Ako, pangal ng pawis si Lord Kenny at marahang sinabi, "Till get my men to let the people." Ang New World Emperor ay tumingin kay Lord Kenny at malamig na sinabi, "Ang paglabas lamang ng mga tao." Humigpit ang puso ni Lord Kenny nang maramdaman ang malamig na pag-uugali ng New World Emperor at takot na nagtanong, "Ano ang ibig sabihin ng kamahalan?" "Wow!" Huminga ng malalim ang New World Emperor at tahasang sinabi, "Agad na isagawa ang babaeng iyon bilang babala sa iba." Ano? Agad na nagbago ang mga pananalita ni Lord Kenny at balisa niyang sinabi, "Kamahalan." Ito malamig na nag-ambala ang New World Emperor bago siya matapos. "Ano? Sinusubukan mo bang labag sa aking mga utos?" Sa sandaling iyon, ang isip ni Lord Kenny ay nag-buzz at hindi sinasadyang sumagot. Dare not. Naramdaman ni Lord Kenny na pilit ang puso niya habang sinasabi ang mga salitang iyon. Ang paghiling sa kanya na patayin ang babaeng mahal niya ay mas masahol pa kaysa sa paghiling sa kanya na magpatiwakal. Dumaan lang sa sobrang hirap si Monica. Paano niya ito malupit? Kabanata 1098 bilang karagdagan, bata pa si Ambrose. Paano siya magiging wala ang kanyang ina? Gayunpaman, ang Emperor ay nagbigay na ng kanyang utos ay magiging pagtataksil kung siya ay sumalungat dito. Ang New World Emperor ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga nang makita ang malungkot na pananalita ni Lord Kenny na para bang nawalan siya ng diwa. "Lord Kenny,
Palagi akong nagkaroon ng isang mabuting impression sa iyo sa mga royals. Huwag mo akong biguin at huwag mo ring sirain ang iyong sariling reputasyon para lamang sa isang babae. Pagkatapos ay winagayway niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Gor, humiwalay ako." Tumugon si Lord Kenny. Dahan-daang tumayo at lumabas ng main hall. Ang malamig pa ring pagbuhos ng ulan sa labas ay sumasalamin sa kasalukuyang pakiramdam lamig at kawalan ng pag-asa ni Lord Kenny. Hindi alam ni Lord Kenny kung paano siya bumalik sa Guangping Palace. Maikli ang paglalakbay mula sa palasyo patungo sa kanyang lugar. Gayunpaman, siya ay labis na pagod at dumiretso sa likod ng bahay. Nakita siya ni Ambrose mula sa malayo bago mabilis na tumakbo, fogging sa kanya, at sumigaw, "Father Emperor, bumalik ka." Si Monica ay nakasandal sa frame ng pintuan na may banayad at mapagmahal na hitsura. Pinilit ni Lord Kenny ang isang ngiti nang makita ang eksenang ito habang parang tinutusok ang kanyang puso. "Ano gagawin ko? Dapat ko ba talaga siyang patayin? Bull, papaano ko?" Sa sandaling ito, si Monica ay patungkol na lumapit sa kanya at marahang nagtanong, "Lord Kenny, kung ano ang nangyari?" "Wool." Lord Kenny ay huminga ng malalim, hinaplos ang ulo ni Ambrose, at ngumiti ng mapait bago sinabi, "Mahal, kunin mo si Ambrose, at bumalik sa World Universe. Hanapin mo si Daryl at huwag na bumalik ka sa hinaharap." Nanginginig siya sa kanyang puso habang sinasabi ang mga salitang iyon. Oo, hindi niya kayanin si Monica, ngunit hindi niya rin masuwayin ang utos ng Emperor. Ang tanging solusyon ay hayaan ang Monica na umalis kasama si Ambrose. "Ano?" Nanginginig si Monica, tiningnan si Lord Kenny nang hindi siya marinig sa kanyang mga salita. At naging imik, "Hindi ba siya pinakatakot sa aking pag-alis? Bakit niya ako hinihiling na umalis na?" Nang makita ang pagkalito sa mukha ni Monica, pinahirapan ni Lord Kenny ang sakit at sinabi, mahal na hari ay nalaman ang tungkol sa pangyayari ngayon, at siya. Inutusan niya ako na patayin ka. Buzz. Ang mga ekspresyon ni Monica ay nagbago sa sandaling sinabi niya na siya ay nadapa ng ilang mga hakbang pabalik at sinabi, nais ng kanyang kamahalan na patayin mo ako." Tumango si Lord Kenny habang mahaba ang ingli na tumingin kay Monica. "Hindi ko masuway ang mga utos niya. Papatayin ka rin ni Carol, kaya mangyaring kunin ang Ambrose at mabilis na umalis." Lord Kenny. Sa pagkakataong iyon, naintindihan ni Monica ang sitwasyon at hindi may larawan ang paghawak. Agad siyang tumakbo sa mga braso ni Lord Kenny na may luhang namamasa ng mukha niya. "Lord Carey, I'm so sorry for Sanhi you so much troubles." Monica na puno ng magkahalong emosyon habang sinabi niya iyon. Maliban sa nadama, nakakakuha din siya ng labis na pagkakasala. Ang taong ito ay nagsakripisyo ng labis para sa kanya hanggang sa pagkatapos ay hindi pa rin siya sumuway sa mga utos para sa kanya. Sa bagong daigdig, ang awtoridad ng Emperor ay wala sa itaas. Si Lord Kenny ay isang mahalagang opisyal ng palasyo at para sa kanya na labag sa mga utos ay katumbas ng paggawa ng pagtataksil. Masisira ang reputasyon ni Lord Kenny kung makalabas ang balita. Ang reputasyon ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, kusang loob niyang ipagsapalaran ang kanyang sariling reputasyon alang-alang sa kanya. "Mahal, tigilan mo na ang pag-iyak. Hindi mo ako ginugulo. Kasalanan ko lahat ang hindi pagprotekta sa iyo ng maayos." Tinapat niya ang balikat ni Monica at dahan-daang inalo ito habang ramdam na ramdam ang pagkalungkot. Tumingin si Monica at hinihimok na sinabi, "Panginoong Kenny, sisihin ka ng kanyang hari kung pakawalan mo ako. Bakit hindi ka sumama sa akin at kay Ambrose? Magsasama tayo sa World Universe. Ano ang sasabihin mo?" Kabanata 1099 na umiling si Lord Kenny Bread at mapait na ngumiti. "Mabuti ako, mahal. Hindi kita susundan sa World Universe, dahil nandyan si Daryl ay alagaan ka niya. Mahal, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Ang kanyang kamahalan ay umaasa pa rin sa akin sa maraming bagay.
Kaya't siya hindi makakasama sa akin. Pagkatapos ay nagpakawala si Lord Kenny ng mahabang buntong hininga habang dinadala niya ang sakit sa kanyang puso at sinabi kay Ambrose, Ambrose, hindi ako susunod sa iyo sa hinaharap. Kailangan mong maging isang mabuting lalaki at protektahan ang iyong ina paglaki mo. Naiintindihan mo ba? Napatingin si HMMI Ambrose kay Lord Kenny gamit ang kanyang maliit na mukha at tumango bagaman bata pa si Ambrose. May napagtanto siya sa oras na iyon at niyakap ang paa ni Lord Kenny habang sinasabi, Pare Emperor, sumama ka sa amin. Gusto ko pa rin bumili ka ng candy para sa akin. Gasolina. Hindi na napigilan ni Lord Kenny ang kanyang sariling emosyon nang marinig ang mga salitang iyon nang tumulo ang luha niya sumunod na segundo. Yumuko siya kasama ang nakabasang luha na mukha na may ngiti at sinabing, Ambrose, kapag bumalik ka sa World Universe at nagkita ang iyong totoong ama, bibili siya ng mga candies para sa iyo. Tunay na ama. Naguluhan si Ambrose sa mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, hindi na sinabi ni Lord Kenny habang tumayo siya at sumisigaw patungo sa mga gwardya sa labas. Kunin mo si Tyler Gil Harrell. Hindi nagtagal, mabilis na lumapit si Tyler at magalang na sinabi, Lord Kenny, paano ka matutulungan? Si Tyler ay ang sinalaygan ni Lord Kenny, ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang tinig ni Lord Kenny ay namamaos habang sinabi niya, Tyler, iniuutos ko sa iyo simula ngayon upang protektahan si Monica at Ambrose. Ihatid sila pabalik sa World Universe hanggang sa makilala nila si Daryl Darby. Walang maaaring pagkakamali. Umiling si Tyler at tuluyan na siyang natigilan. Si Lord Kenny ay nagmamalasakit kay Monica. Bakit niya gugustuhing ibalik ito upang makasama si Daryl Darby? Ano ang nangyayari? Habang nasa isip niya iyon, napansin niya ang miserable ekspresyon ni Lord Kenny at hindi naglakas loob na magtanong ng sobra. Tumugon siya ng isang pagsaludo sa kamao, Lord Kenny. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang aking pinakamagaling na Panginoong Kenny. Pagkatapos ay ngumiti kay Monica. Mahal, mangyaring dalhin mo si Ambrose at umalis bago magpadala ang isang kamahalan ng isang tao upang suriin. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis na habang patuloy na bumabagsak luha. Ano ang punto ng pagiging Panginoon sa sandaling iyon? Ni hindi niya maprotektahan ang sarili niyang babae, Lord Kenny. Sa sandaling iyon, humihikbi na rin si Monica. Tumingin siya sa kanya at sinabing, Ingatan mo, Lord Kenny. Ingat. Si Ambrose ay apektado ng pamamaalam at nagsimulang umiyak. Father Emperor, ayokong iwan ka. Hindi tumugon si Lord Kenny at hindi rin siya lumingon. Natatakot siyang higit na miss niya ang mga ito kung tumalikod siya. Hindi nagtagal ay pinangunahan ni Tyler sina Monica at Ambrose. Umalis ang trio mula sa backyard ng Guangping Palace. Sa pagkakataong iyon, marahas na lumingon si Lord Kenny nang marinig ang kanilang mga yabag na unti-unting lumalayo sa kanya habang umiiyak siya ng hindi mapigilan. Mahal Ambrose, mangyaring alagaan ang inyong sarili. Sa kabilang panig sa mansyon ni Florian Darby, sa bulwagan, nakaupo roon sina Florian at Yumi na may ganap na nakatulalang ekspresyon. Isang lingkod ang nakaluhod sa harap nila, Master Darby. Nandoon ako sa pasukan ni Guangping Palace ngayon at napansin kong umalis si Monica at ang kanyang anak sa Guangping Palace. Mukhang papunta na sila sa World Universe, sinabi ng mahina na alipin. Sinundan ng alipin si Florian ng ilang taon. At alam na kinamumuhian ni Florian si Daryl. Ano ang sinabi mo na ang magandang mukha ni Yuri ay nasusunog sa galit? Alam ng lahat na nagbigay lamang ng utos ang Emperor kay Lord Kenny na ipatupad ang asong iyon, ngunit bumalik si Lord Kenny sa bahay at palihim na hinayaan ang asong babae na iyon at ang B***starred na anak niya ga. Siya ay hindi masasabi na nagtagumpay sa galit at puot sa loob habang sinabi niya iyon masama ito. Sumikap siya ng labis na pagsisikap upang may set up siya at sa huli. Ayos pa rin ang babae ni Daryl. Ang hindi inaasahan ni Yumi ay ang mahal na mahal ni Lord Kenny kay Monica na mas pipiliin niya ang laban sa mga utos ng imperial kaysa patayin siya.
Si Monica ay isang asawang babae lamang. Ano ang nagawa niya upang mapakitunguhan siya ng mabuti ng Panginoon? Magalang na sumagot ang lingkod. Mistress, hindi ako nagkamali. Ang taong nagpapadala kay Monica at sa kanyang anak ay personal na bodyguard ni Lord Kenny, si Tyler Giiiumi ay nalungkot at nasaraan ng loob nang marinig iyon. Mahal. Bakit kagalit? Sandali ngumiti si Florian at inalo ito na madaling makitungo sa mag-ina. Dati, nananatili sila sa palasyo ng Guangping, kaya mahirap gawin. Gayunpaman, ang paglalakbay mula dito pabalik sa World Universe ay mahaba. Ang kailangan lang nating gawin ay magpadala ng ilang mga tao upang pumatay sa kanila sa gitna ng mga mata ni Florian na kumislap ng mga pahiwatig ng kalupitan habang sinabi niya iyon. Ang nag-iisang taong nagbabantay sa mag-ina na iyon ni Tyler. Maaaring siya ay makapangyarihan, ngunit hindi magagawang manalo laban sa maraming kalaban, tama. Ang mga mata ni Yumi ay lumiwanag bago nagpout at igulong ang mga mata sa kanya. Tingnan mo na sinusubukan mong maging matalino. Ngunit ito ay isang magandang plano. May biglang naisip si Yumi at tinukso si Florian. Florian na babaeng anak ay anak ni Derry na may dugong pamilya ng Darby at dapat tinawag kang tiyo. Sigurado ka bang handa kang maging malupit sa kanya? Darby, hindi mapigilan ni Florian na mangutya. Dati, matagal na ako ng kati sa mga Darbys nang hinabol ako ng lahat ng mga sekta sa labanan sa Wishang Star Tower. Ang aking relasyon kay Daryl ay matagal nang nawala. Kaya't hindi ko bale ang pagpatay sa kanyang anak basta't masaya ka. Yumango sa kasiyahan si Yumi nang marinig niya iyon. Alam mo kung ano ang gusto ko sa puso ay agad na inatasan ni Florian ang kanyang sinalaygan na magdala ng ilang mga kalalakihan at patayin ang duo Monica at ang kanyang anak sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Sa pagkakataong iyon, ang ngiti ni Yumi ay hindi maitago ang bisyo sa kanyang puso na Daryl. Ako ay pinahiya ni Donahue Dixon dahil sa iyo. Ngayon, papatayin ko ang iyong babae at anak. Isaalang-alang ito para sa isang mata. Sa bundok na kalsada sa labas ng Royal City, Monica ay nakahawak sa kamay ni Ambrose sa ilalim ng proteksyon ni Tyler habang sila ay napapasok sa katahimikan. Sa buong paglalakbay, si Moraika ay labis na malungkot dahil sa una ay naisip niya na siya ay magiging labis na nasa sabik sa araw na umalis siya sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay ayaw na umalis sa sandaling iyon. Si Monica ay labis na nagkasala sa Panginoong Kenny na tinatrato siya ng maayos. Gayunpaman, siya ay patuloy na nagdulot sa kanya ng gulo. Si Ambrose ay umiiyak din sa daan. Lumaki siya sa palasyo ng Guangping at hindi pa nakakakalayo ng malayo. Bukod dito, ang pag-iwan kay Lord Kenny na kanyang minamahal ay isang malaking dagok para sa isang batang tulad niya. Kabanata 1100. Hindi nila alam kung gaano kalayo ang kanilang lakad. Ngunit unti-unti nilang hindi na nakikita ang Royal City sa likuran nila sa ilalim ng nagniningning na araw. Mistress, pahinga muna tayo. Sa sandaling iyon itinuro ni Tyler ang gubat sa harap at magalang na sinabi tumango si Monica na si Ambrose ay bata pa at dapat magpahinga ng mas mahusay na balat ng matagal na. Tiningnan ni Monica ang paligid sa kanyang mga salita. Napapaligiran sila ng mga bundok at burol na bihirang may anumang palatandaan ng mga tao. Matatakot si Monica kung siya lang at ang kanyang anak ang nag-iisa. Gayunpaman, nasa tabi nila si Tyler. Kaya't hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga panganib. Niyakap ni Monica si Ambrose at nagpahinga sa isang malaking bato sa sandaling ito. Ang likas na tulad ng anak ni Ambrose ay dumaan habang nakatingin sa kakahuyan sa harap nila. Nagtataka siyang nagtanong, "Ma, ano ang gusto ng World Universe? Masaya ba?" Siyempre, nakakatuwa. Ang World Universe ay isang lugar na puno ng advanced na teknolohiya. Maraming mga kasiya siyang lugar na dadalhin kita roon sa oras na iyon. Ngumiti si Monica na may isang mapagmahal na ekspresyon sa kanyang mukha. Mabuti. Mahilig ako sa kasiyahan.
Tuwang-tuwa na pinalakpak ni Ambrose ang kanyang mga kamay na si Tyler na nasa tabi nila habang nakatingin kay Ambrose na kaibig-ibig ay hindi mapigil ang ngumiti din. Ulala! Sa sandaling iyon, maraming mga yapak ang biglang naririnig mula sa bawat direksyon ng kakahuyan. Sinundan ito ng hitsura ng 40 o higit pang mga lalaking nakaitim na may sandang sa kanilang kamay. Hindi sila mukhang pala kaibigan sa kanilang mga mata na nakamamatay. Ang mga lalaking ito ay ang mga pumatay na tinanggap ni Florian upang patayin si Monica at ang kanyang anak. Ang pinuno ng mga kalalakihan ay sumulyap kay Monica at sa kanyang anak bago hindi nag-atubiling umungal. Ito ang mga ito. Ang iba pang mga kalalakihan ay umungal at sumugod sa kanyang utos. Ay laking gulat at galit ni Tyler nang makita ang eksenang ito. Galit na sigaw niya. Gaano ka katapang? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang bodyguard ni Lord Kennybread. Tyler Gr. Gayunpaman, ang mga tao ay walang sinabi maliban sa agad na pagpili ng kanilang mga salita at pagsingil pasulong. Inatasan sila ni Florian na tapusin sa lalong madaling panahon bago sila umalis upang hindi ilantad ang kanilang pagkakakilanlan. Sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon, hindi sila mag-abala makipag-usap kay Tyler syempre. Mahigpit na kinuyam ng Lana na si Tyler ang kanyang kamao nang makita niyang lalo na ang mga lalaking ito dito upang patayin sina Monica at Ambrose ipinagkatiwala sa kanya ni Lord Kenny. Kaya maaari lamang siyang lumaban habang imposible ang pag-urong. Tyler, abangan. Labis na balisa si Monica habang mahigpit nitong pinrotektahan si Ambrose sa likuran niya at dahan-daang umatras sa mas ligtas na lugar. Na takot si Ambrose na namumutla ang mukha habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Monica at nanatiling tahimik sa isang iglap lang ng mata. Si Tyler ay nakikipaglaban sa kanilarang. Si Tyler ay isa sa pinakamalakas sa mga kabilang sa palasyo ng Guangping dahil siya ang pinakahalagang bodyguard ni Lord Kenny. Sa maikling sandali lamang, madali niyang natalo ang ilang nag-charge sa kanya. Gayunpaman, ang mga taong ipinadala ni Florian ay medyo malakas din. Namula ang kanilang mga mata nang makita kung gaano katapang si Tyler. Nauna nang idineklara ni Florian na kung sino ang pumatay kay Monica at sa kanyang anak ay gantimpalaan ng libo-libong mga gintong barya. Siyempre ito ay uudyok sa kanila na maging mas matapang sa napakalaking gantimpala na nakataya. Natalo si Tyler hindi nagtagal matapos ang matinding laban. Kung nagpatuloy siya sa pakikipaglaban habang mas maraming bilang, si Tyler ay ganap na gugugol. Gayunpaman, si Tyler ay hindi natahimik at nagpatuloy sa pakikipaglaban na may mga ngipin na inalagaan siya ng mabuti ni Lord Kenny. Hindi mahalaga kung ano ang hindi niya hinayaan na masugatan sina Monica at Ambrose, patayin mo muna ang taong ito. Tumahol ang namumuno ng pamumula ng mga mata bago dumulas sa likuran ni Tyler nang walang anumang babala / lumabas ang sariwang dugo. Tyler. Nanginginig ang puso ni Monica nang makita ang eksenang ito at ang kanyang magandang mukha ay pinangunahan ng pagkabalisa. Ay napangisi si Tyler nang marinig ang kanyang hiyawan at malakas na sinabi, "Mistress, please don't care about me." Mabilis na kunin si Ambrose at gold block sila. Hehe, hindi mo naisip ang tatlo na umalis dito ng buhay. Ngayon ay namimilipit ang pinuno habang ikinakaway ang kanyang mga kamay at 12 ng mga tauhan niya ang gumuhit ulit ng kanilang mga espada bago pa mag-charge. Umungol si Tyler at humarap sa kanila ng harapan. Sa loob ng mas mababa sa 2 minuto, ang katawan ni Tyler ay natabunan ng dugo mula ulo hanggang paa. Walang isang bahagi sa kanyang katawan nang walang anumang pinsala at ang kanyang hindi mabilang na pinsala dumurugo ng walang tigil. Sa sandaling iyon, alam ni Tyler na hindi niya ito gagawin. Ngunit nagngangalit pa rin siya at lumaban hanggang sa huli niyang hininga, "Tapos na tayo." Si Monica ay natapakan ang kanyang mga paa sa pagkabalisa nang makita kung gaano kakila ang sitwasyon ni Tyler. Ang puso niya ay tuluyan ng nasaran. Kailangan bang maging napakahirap ng aking buhay? Bakit? Mamatay ba ako dito sa gubat kasama ang aking anak ngayon? B422.
Gayunpaman, isang malakas na aura ang biglang lumitaw mula sa isang lugar na hindi kalayuan sa susunod na segundo. Isang mahinang boses ang tumunog sa tainga ng lahat kasunod nito. Ang mga gumugulo sa akin ay dapat mamatay. Swoosh! Isang malaking tao na may itim na mahabang balabal ang lumitaw sa mga salitang iyon. Siya ay may isang ulo ng magulo buhok na para bang siya ay baliw sa mga mata sparkling maliwanag tulad ng isang marahas na leon. Ang lalaking ito ay may isang nakasisindak na aura. Ni Tyler o ng mga killer na iyon ay hindi maaring makatulong ngunit humingle sa pagkakataong iyon nanginginig si Monica nang tumingin sa lalaking ito na may takot na mukha. Kasabay nito, mahigpit niyang hinawakan si Ambrose habang namumutla ang mukha at kinilabutan sa katahimikan. Master, binuka ni Monica ang kanyang mga labi. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Grandmaster Heaven Cult Master.